Magandang araw mga kaibigan. Nako, matindi itong aksyon ng ating gobyerno at talagang mag-iinit na naman at mag-aalboroto sa galit itong mga Duterte. At syempre, di mawawala dyan ang Vice Presidente natin na huling-huli ang kanyang mga sagutan at isang abogado mga kaibigan na ito, breaking news din ito, na tumatakbo dyan sa Pasig. Nako, sinampulan ng COMELEC. Ayun, iyak malala si attorney. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like muna ang ating video, paki-share na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Ito po mga kaibigan, unahin muna natin ito. Ito. Nalis na sa pwesto ang dalawang pulis na nagmumoonlighting bilang mga security aid ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang naturang mga pulis ay nakatalaga sa Davao City subalit hindi otorisado na magsilbing security aid dahil walang pahintulot ng PNP at COMELEC. Ipinag-utos na rin ni General Marbil na sampahan ang mga ito ng kasong administratibo na grave irregularities in the performance of duty. Hindi rin ligtas sa kaso ang immediate supervisor ng mga ito dahil sa command responsibility. Tama po kayo, no? Meron po kaming nakita sa video na dalawang pulis at dalawang armed forces. Doon sa dalawang pulis, they are not authorized. They're moonlighting. Sinurrender po nila yung firearms sila kasi pati ID sila, but they went on a wall. Sabi ko nga, maliban kayo sa mga madi-discharge po yung dalawang pulis namin for moonlighting, kasama po yung commanders sila for allowing them, for not accounting. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. Once we file dishonesty, that's perpetual disqualification from any government post. So ito po yung babala sa mga pulis natin. Make sure to take your job religiously. Ayun mga kaibigan, palakpakan ng ating gobyerno sa mabilis na aksyon, syempre sa pangunguna ni General Marbil. Well, eto mga kaibigan, nakakalungkot talaga, no? May mga ganitong pangyayari. At syempre, dahil sa ganito, no? Itong mga ginagawa ng mga Duterte, wala, pahamak mga kaibigan no? Pahamak talaga. Sipin nyo, nagtatrabaho ng maayos sana yung mga pulis, pero syempre, kinuha nila O ginusto naman nila. Syempre, siguro sa dala na rin sa takot, no? Dala na rin sa kung ano man yan. Tapos ngayon, eto, inalis sa pwesto, mawawalan ka ng mga benefits kung nagkataon, lalo na yung head nila, no? Sipin mo, tagal-tagal mo na sa trabaho tapos ganito lang dahil lang sa mga Duterte. Wala imbis na taong bayan yung pinagsisilbihan nyo Duterte. O ayan, napala nyo, di ba? So ayan mga kaibigan, inalis sa pwesto. Tapos eto matindi. Yung mga supporters nila mga kaibigan, itong mga DDS, sinasabi ngayon, talagang ginigipit daw itong mga Duterte. Bakit naman daw ang bilis ng aksyon ng ating gobyerno? Sabi nila, bakit inalis agad? Wala man lang due process. Di ba mga kaibigan, naghahanap ng due process itong mga DDS. At kawawa naman daw ang pamilya na magugutom dahil sa inalisan ng pwesto itong mga pulis na ito. Wala na daw silang trabaho sa ngayon. Grabe talaga. Ay nako, appeal to emotion na naman itong mga DDS mga kaibigan, no? Hindi nyo ba nakikita kung ano yung ginawa nila? Mga tanga ba kayo? Nagpapasahod dyan gobyerno, tapos ang pagsisilbihan lang nila itong si Pulong Duterte. Tapos ginagawa nyo pang tama yung kamalian ng mga to. Eto yung tama, due process. Ito, tanggalin sa pwesto at kakasuhan sila ng administratibo. At pag napatunayan talaga, di wala. Ano magagawa natin? Wala silang makukuhang any benefits from government. Ganun lang kadali yun mga kaibigan. Tapos mga kaibigan, eto matindi. Hinihintay natin yung kasagutan ng Vice Presidente natin. Alam niyo kung bakit? Siyempre, hindi na rin ako magtataka pag sinabi niyang, nako, pamumuliti ka lang yan ng Pangulo ninyo. Ganun na naman sasabihin ninyo. Ginigipit si Pulong. Dahil malakas siya sa Davao. Yan. Since inalis na sa pwesto itong mga pulis na yan, no? Na may ginawang kabalbalan. Kailan naman kaya itong si Pulong Duterte? Yun ang matinding tanong namin. Di ba? Kailan kaya? Dapat isunod na yan. Dapat nga, ito, i-disqualify na
Di ba, mga kaibigan? Kasi tumatakbo to si Pulong Dapat etong mga ganitong issue, dapat di na pinapatakbo to Comelec, tulad na tong ginawa nyo to. Good job kayo dito. Ayan, mga kaibigan. Kilala nyo to? Naalala ninyo yung sa Pasig, yung abogado na tumatakbo? Yan sa Pasig, di ba? Yung nag-joke ng sexist remarks, di ba? Yung sabi niya, ilagay nyo na lang dyan, pumila kayo dyan, ilista nyo dyan yung pangalan ninyo, yung mga single mother daw, at siya na daw bahala. Eto mga kaibigan, eto dapat ang gawin. Diyan kay Pulong, eto. Patay sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division, diskwalipikado na si Attorney Christian Tia. Pero may pagkakataon pa siyang maghain ng apela o motion for reconsideration. Dapat wala nang chance dapat, di ba? Bibigyan mo pa ng chance yan, paano pag nakalusot yan, manalo pa yan? Wala, kabalbalan talaga. Ngunit kung wala siyang maihahaing apela sa loob ng 5 araw, ay magiging final ang desisyon ng COMELEC. Sa desisyon ng COMELEC 2nd Division na inilabas kahapon, pinagbigyan ito ang petisyon ng COMELEC Task Force SAFE na idiskwalipika si Attorney Tia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Lone District ng Pasig City. Kaugnay ito sa kanyang mga pahayag laban sa solo parents, dati at kasalukuyan itong staff sa kampanya. Ayon sa division, labag ito sa Section 261 ng Omnibus Election Code at sa Safe Space Act at iba pang resolusyon ng COMELEC. Isinasagawa ngayon ng COMELEC ang final testing and sealing o FTS ng 100 automated counting machines o ACMs na gagamitin para sa mass feeding ng balota kaugnay ng local absentee voting. Layon pa rin ito na gumagana o matiyak na gumagana na maayos ang mga makina. May mahigit sa 72,000 na mga aplikante para sa local absentee voting pero mahigit 57,000 lamang dito ang naaprubahan. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Nako, COMELEC, dapat wag nyo nang bigyan ng chance Pag dinisqualify na, rekta na. No, tuluyan nyo na. Ganun lang yun. Bibigyan nyo pa ng chance, sigurado mag-aapila yan. Ang kakapal ng mga mukha ng mga yan, di ba? Eto nga, eto sariling opinion lang namin. Abogado ka. Tapos magjo-joke ka ng ganyan. Tumatakbo ka. Bilang public servant, di ba? Again abogado siya. Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Nalabag pala sa Omnibus Code ng COMELEC. Sasabihin niya, joke lang yun. Di ba mga kaibigan? Abogado na yan paano na lang pag nanalo yan? Sige nga. Di mas malakas pa loob niyan. Itong attorney na to, kampo ng kalaban ni Vico Sotto, ni Mayor Vico Sotto. Siyempre, kay Mayor Vico Sotto. Suportado natin yan mga kaibigan. Palakpakan natin si Mayor Vico Sotto. Yan dapat ang magiging role model ng good governance. Etong mga to, kampanya pa lang, sablay na di ba mga kaibigan? Kung ano-anong joke pinagsasabi. Kaya nga mga kaibigan, di ba? Kung ito dinisqualify nila, sana ito rin, di ba? Di ba isipin nyo mga kaibigan, pag nanalo ulit yan, 3 taon na naman. Anong gagawin yan sa 3 taon? Sige nga. Sana sa COMELEC, eto naman, isunod ninyo, i-disqualify nyo. Habang maaga pa, kaya pa yan. di po ba? Malapit-lapit ng eleksyon, Sa 12 na. Paano pag nanalo pa yan? Kawawang mga taga Davao. Kawawang pera natin, di ba? Sipin ninyo. Yung dapat sana na ang pagseserbisyo ng ating mga kapulisan ay para sa taong bayan. Abay nagsisilbi sila at pinagseserbisyoan itong amo nila, nitong mga Duterte. Nakakalungkot talaga. Tapos sasabihin lang ng mga DDS, namumuliti ka lang kayo, lalo na ang Pangulo ninyo. Grabe talaga. Tapos sasabihin pa nila, kawawa naman yung mga kapulisan na nawalan ng trabaho dahil lang sa politika. Grabing pag-iisip yan mga kaibigan. Tulad nito, dahil sa pag-iisip na yan, eto mga kaibigan, kay Sara Duterte. Di ba tinanong siya mga kaibigan? Tinanong siya ng ating mga congressman. And even tayong taong bayan, di ba? Tinatanong natin siya, nasaan ba yung pagsisilbi niya? Nasaan ba yung puso niya? Sa Pilipinas ba? O sa China? Sabi niya, hindi ba obvious na nandito ako sa Pilipinas upang ikampanya ang mga kandidato para sa ating bansa? So of course, I am pro-Philippines and nothing else.
Alam nyo mga kaibigan, pag titignan mo, kala mo napakaganda, no? Himayin nating mabuti. Tingnan nyo mga kaibigan. Oh, hindi daw ba obvious nandito siya Pilipinas? Well, syempre, nandito ka eh. Di ba? Nandito ka naman talaga. Vice Presidente ka ng Pilipinas. Oh, yung sumunod na sinabi niya, andito daw siya para ikampanya yung mga kandidato niya sa ating bansa. Diyos ko po mga kababayan. Vice Presidente po kayo. Nandito ka sa Pilipinas para magtrabaho. Di ba? Pagsilbihan mo yung taong bayan. Kasi nga, yung pera namin ginagamit ninyo. Di ba? Pinapasahod namin kayo. Tapos sasabihin mo lang, nandito ka sa Pilipinas kasi nangangampanya ka ng mga kandidato mo. O di ba? Trapong-trapo, di ba? Obvious naman. Sino kayo yung obvious? Di ba ikaw? Ikaw yung namumuliti ka. Di ba? Sasagot ka na nga lang. Sablay pa. Nandito ka sa Pilipinas para magtrabaho kasi vice presidente ka. Ay nako. Tapos sasabihin mo, pro-Philippines. Tinatanong ka kung kaya mo bang barubalin yung mga China na ginagago tayo dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo, pro-Philippines and nothing else. Labo, no? Ay nako talaga, huling-huli talaga mga kababayan. Akala mo talaga yung sagot niya, pangmalakasan no? Ay nako, nandito daw siya para ikampanya yung mga kandidato niya para sa bansa. Hoy, nandito ka para magtrabaho, vice presidente po kayo. Pinapaalala lang namin. So yun mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ang mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.